input natin 28.5 volt, 2.67 ang current sa input yan. Ang output 13.5 volt, 5.53 ampere. Ito ay nakakonect sa dalawang 100 watt na solar panel na naka-series. I-charge siya ngayon itong LiPo4 ko na 12 volt. Okay, nakaparallel yan dito sa isang LiPo4. Ngayon, ang setting natin ay 14.6 volt. Nagbiblink siya. Hindi yan magsisave pag hindi natin pindot yung okay. Ngayon, charge natin tong 8 series na LiPo4 ko 22AH. Okay, lobat na to. Lipat ko lang yung kable dito. Ginagamit ako to connector para madali kong ilipat. Tinanggal ko lang yun sa battery. So yan, 0 ampere na siya. So yung 12 volt ko na LiPo4, naka-parallel charging siya sa SRNE. So, dalawa sila nag-charge sa LiPo4, kaya pwede ko itong tanggal-tanggalin. Pag na-full charge, so, ibabalik ko rin ito doon. Negative, positive, tama. Lagay natin yung XT60 connector. Nawala ng malay. Error. Nag-error. Hindi matay. Yun. Nag-collapse siya kasi mataas yung input voltage. Adjust muna natin. Pipindutin na natin yan, no? Ito plus tsaka minus. Lagay lang natin to sa 28.8. Yan. Pindutin natin yung pwede tayong plus minus. Kailangan pindutin tong okay para mag-save. Pwede tayong mag-charge ng hanggang 29.2 dito. Pero charge ko lang siya sa 28.8 para may konting allowance. Charge ko to. Kakaroon ng amperayan. Yun. Wala ng error. 23.5, nag-drop yung voltage niya. Siyempre, hilahin ng battery yan. Meron tayong 3 ampere. Tapos sa input, 27 volt, 2.9. Okay. Pag wala ang battery, ang input natin ay 39.3. O halos 40 volt. Balik natin. Okay. Ganyan lang kadali mag-setting ng LJoy. Napakadali. Napakasimple. 5 buwan na sa akin to. Ang presyo nito noon ay 1,650. Pero nakuha ko lang siya ng nasa mga around 1,300 plus. So kaya nasabi kong mura to. Pero kasabay nito, binili ko rin tong OMR na 20 ampere. Keeper 1220. Ang bili ko dito, mas mura to ha. Ang bili ko dito, nung presyo niya noon ay 1,300. Nakuha ko siya ng 1,100. Pero ito ay 20 amps. Tapos makikita natin dito. Sa 12 volt, ang maximum niyang wattage ay 210 watts lang. So, kung gagamitin ko to sa dalawang 100 watts, okay lang. Kapares ng ginagamit ko dito. Pero pag lumagpas pa tayo dun, mag-overpower na tayo. Pero 520 watts siya kapag 24 volt. So, okay naman to. Ang problema ko dito, ang hirap niya i-setting sa 24 volt. Sa 12 volt, walang problema. Mas gusto ko tong LJoy. Napakadaling kausap. Ang isa sa iyo ko dito, kapag gabi o magtatakip silim, tsaka magliliwanag, nagpapatay sin dito ang display niya. Kasi nga, sa solar, kinukuha yung power niya. Kung napanood niyo yung video natin sa Powerwall Mini, ang gamit kong charger dun, buck converter o step-down converter. Meron tong input tsaka output din, tapos merong pihitan ng voltage tsaka current. Sa pagre-research ko sa internet, hindi ko na ito bubuksan. May mga nagbukas na ito, halos ganito rin ang itsura niya sa loob. Ang pagkakaiba lang nila, syempre mas malaki to. Naka-shell ng heatsink para sa init. Kung saan yan ay maganda, syempre. Tapos, ito may pita na manual para sa current at sa voltage. Itong sa LJoy, nandito na yung pita natin. Digital na. Meron tayong plus at minus. Ang may adjust lang natin, yung voltage. Yung amperahe, automatic na yan. So, voltage ng isaset natin. Tapos, yung input voltage natin, meron ng display para sa voltage at current. Tapos, yung output natin, meron na rin display sa voltage at current. Meron itong model na naka-step up. Ang equivalent niya sa mga buck converter yung ganito. Yung mga ganyan charge controller naman, ginagamit sa mas mataas na battery bank. Halimbawa, meron kang e-bike, 200 watts ang panel mo, so nasa 18 volt, 20 volt lang yun. Ang i-charge mo e-bike, nasa 60 volt o kaya 48 volt. So, step up na MPPT ang gagamitin natin kapag ganun. Pwede rin to. Meron din namang ibang brand na ganyan.
So, ibig sabihin lang naman ng step down, kailangan mas mataas yung voltage ng panel kaysa sa battery. Yung step up, kailangan mas mataas yung voltage ng battery kaysa sa panel. So, ang rating nito ay 400 watts. Pero dito, makikita natin siya. Ang PB input niya ay 17 to 55 volt. Kaya series ang ginagawa kong connection sa solar panel ko kasi nga pwede ko siyang lipat sa 24 volt na setup ko at saka sa 12 volt. Tapos ang battery nito ay 10 to 30 volt. So pasok sa banga yung mga setup na 24 volt at 12 volt. 37, 38. Nagsi 7 ampere ako. 200 watts lang ang guide ko dito. Medyo malakas to mag-init. Pero makita natin sa katawan to, aluminum heatsink to. Kaya marirecommend ako sa inyo dito, pag gagamitin nyo ito sagad sa 400 watts, gamitan nyo ng bimetallic strip, tsaka exhaust fan. Ito. Ito ay 45 degrees C, normally open. Ibig sabihin ito, magkakaroon ito ng contact pag nagkaroon ng, pag umabot ng 45 degrees C. So, gagawa nyo ng paraan para i-connect nyo yan, mukhang may ipit to. Ayan o. Tapos, lagyan nyo ng nakatapat na exhaust fan. Kung 12 volt yung system nyo, 12 volt yung exhaust fan na gamitin nyo. Kung kapares nito 24 volt, 24 volt na exhaust fan. Pero ako hindi ko muna nilalagyan kasi nga tolerable naman yung init niya dahil 200 watts lang ang gamit kong solar panel. A few moments later. Full charge na oh. 28.8 volt. Hindi ko sasagad ng 29.2 kasi standby battery ko lang to eh. Gusto ko tong LJoy na to kasi pag tanggal natin yung battery, balik yung isang connector ko, tapos set ko na naman to. So, simple lang ang pag-set dito. Down. $12.5 lang. Okay. 12.5. Dapat sa 12.6 dahil i-charge ko naman itong. So, napakaganda niya gamitin sa mga ganito. So, yung DIY na power generator ko. O solar generator. Naka 18650 to na 15P 3S. Okay. So 11.5 volt na lang. Ngayon, isasalpak ko lang yan dito. Boom. Ang laki ng dinrop na ano nyo. Hapon na may kulimlim ang araw. Pero nakaka 2 ampere pa rin tayo. Nag-drop ulit tayo 12 volts. Ayan, magpo-full charge na yan. Bukas, full charge na yan. Ganun kadali gamitin ng LJoy. Napakasimple. Kaya, marirecommend ako to kung meron kayong mga ganito. Lalo kung meron kayong mga ganito. Kasi iba, gumagawa ng ganito. Yung charge controller, kasama dito, kung saan mo bitbitin to, dala mo pa yung charge controller. Eh, kung wala ka naman dalang solar panel. So, ito, charge ko to gamit yung 12.6 volt, 5 ampere. So, pag dadaling ko siya, halimbawa may camping o kung saan mang gala, gusto ko siyang dalhin pang-charge, malaking power bank to, pwede kong dalhin to para i-charge siya sa AC kung kailangan. Hindi ko na kailangan magbitbit ng solar panel. At ayan, full charge siya. Kapag tinanggal ko na to, boom, bali wala. Tapos, ibabalik ko naman to ngayon. So, garoteng-garote ito. I-charge naman yung live PO4 ko. Kukonekta ko lang to dito sa gilid. Tingnan nyo to. Nakaset tayo sa 12.5 volts. Iko-connecta ko lang mabilisan. Nakakonekta na, wala siyang amperahe. Pero hindi tayo nag-error. 13 volt po. So, nakikita ko tong 0.5, 0.8. So, 0 yan. Parang noise niya lang yan sa system niya. Okay? So, adjust natin yung voltahe sa 14.6. So, pino 14.6 ko tong battery na to. Kasi continuous to na merong load. Ayan, nagkaroon na kagad ng amperahe. Pag galing tayo sa mababang setting, paakyat, hindi mag-error. Pag mataas ng setting, tapos nilagyan natin battery mababa, automatic error. Okay? Kung malaki ang diferensya. So, yun lang. Hanggang dito na lang. At maraming salamat sa panonood. Beautiful.